May mga lalaking hindi kailanman nagyayabang, hindi nagpapakitang gilas pero hindi mo may tatangging may kakaiba silang presensya. Yung uri ng katahimikang hindi mahina, kundi mabigat. Yung paglalakad na hindi mabilis pero parang may daladalang pasanin na hindi nila kailangang ipaliwanag. At doon nagkakamali ang marami. Iniisip nilang kailangan ng ingay para mapansin, kailangan ng paramdam para magustuhan, kailangan ng paghabol para pagnasaan. Pero sa totoo lang, may isang klaseng energy na mas malakas pa sa kahit anong linya, papogi o pagpapakitang lalaki. Ito yung energy na tahimik pero nakakayanig. Yung presence na ramdam ng babae kahit hindi nila tinitingnan. At mas nakakabaliw to dahil hindi nila mabasa, hindi nila mapredict at hindi nila makuha kahit gusto nila. Kung gusto mong maintindihan kung paano nagiging pantasya ang isang lalaki kahit hindi siya nag-e-effort, eto ang 7 bagay na hindi nila inaamin pero lihim nilang tinitignan. Una, yung presensyang walang ini-explain. Ang lalaki kasing hindi agad nagpapaliwanag ng sarili niya, hindi nagmamadaling ipakita kung ano siya at hindi nagkukumahog para makakuha ng validation, iba ang dating. Sa babae, parang puzzle. At kahit sabihin nilang ayaw nila ng komplikado, may isang katotohanan na hindi nila hawak. Napapasok sila ng presensya na hindi agad nilang mauunawaan. Kapag pumasok ka sa isang lugar at hindi mo kailangan ng kahit anong theatrics, pero ramdam pa rin ng iba na may bigat kang dala, doon nagsisimula ang tahimik na pantasya. Hindi dahil sa itsura mo, kundi sa aura mo. Aura ng lalaking hindi naghahabol, hindi nagmamakaawa at hindi naghahanap ng spotlight. May mga lalaking gumagalaw na parang wala silang kailangang patunayan. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila nagsasalita lang para hindi mabansag ang tahimik. Hindi rin nila sinasabi ang mga kwento nila para magmukhang impressive at sa mismong kakulangan ng paliwanag na yon, doon nagiging mapanganib ang presence nila. Kasi ang misteryo hindi mo sinasabi, nararamdaman yan. At sa bawat babae, may instinct para subukan kang basahin. Pero kung hindi ka transparent, hindi ka needy at hindi ka naglalabas ng sobrang emosyon, doon sila nagsisimulang ma-curious. At pag ang curiosity naging fixation, doon napupunta ang utak nila sa hindi nila sinasabi. Ano kaya ang nasa likod ng katahimikan to? Hindi mo kailangan maging suplado. Kailangan mo lang maging lalaki na hindi minamaliit ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-explain ng bawat kilos. Ang hindi nila makuha, yun ang pinaka nakaka-addict. Pangalawa, yung kalmadong hindi nababago ng sitwasyon. Ang isa sa pinakamalakas na energy ng lalaki ay yung hindi nagbabago ang galaw kahit anong sitwasyon. Kapag hindi ka pinipitik ng pressure, ingay o emosyon ng iba, nagmumukha kang ibang klaseng nilalang. Sa babae, ang ganitong tao ay parang constant force. Hindi umahayon sa environment, kundi siya ang inaayunan. Kapag may tensyon, hindi ka natataranta. Kapag may problema, hindi mo agad pinapalobo. Kapag may nagtetest sa'yo, hindi ka pumapatol. Kalmado ka hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may malalim kang disiplina. Yan ang lalaking ginagalang at inaayawan ng mga mahihinang lalaki pero lihim na inaasam ng mga babae. Bakit? Kasi ang mundo nila ay puno ng emosyon, alalahanin at pagbabago. Ang kalmado mong presence ay nagiging pahinga. Hindi ito pampalubag loob, hindi rin ito soft. Isa itong uri ng katahimikan na may yabang na hindi kailangang ipakita. Isipin mo to, 2 lalaki ang naglalakad. Pareho silang may problema. Yung isa halata agad. Galaw pa lang, bitbit na niya. Yung isa, steady lang. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil hindi siya alipin ng nararamdaman niya. Yung pangalawa, yun ang lalaking nagiging pantasya dahil pag tinitignan siya ng babae, iniisip nila, ano kaya ang nasa utak niya? Paano kaya siya nag-iisip? At mas malala pa, bakit hindi siya natitinag? Kapag hindi ka natitinag, hindi rin nila kayo makontrol. At pag hindi kayo nila makontrol, mas gusto ka nila. Kasi ang fantasy ng babae, lalaking hindi sumusuko sa pressure kahit pressure nila. Pangatlo,
Yung disiplinang hindi na ipopost pero kitang-kita. Marami ang nagyayabang lang grind. Post dito, video doon, motivational quote kung saan-saan. Pero ang energy na talagang tumatagos ay yung lalaking disiplinado kahit walang nakakakita. Pag alam ng babae na hindi ka umaasa sa hype para gumalaw, may ibang dating. Nakikita nila yan sa katawan mo, sa lakad mo, sa tono ng boses mo, sa paraan mong magdesisyon. Di mo kailangan magsabing nagwo-workout ako o busy ako sa goals ko. Makikita nila. At kapag ang progreso mo ay natural, hindi pilit, hindi pa show, hindi exaggerated, nagiging tahimik kang pangarap. Dahil ang tunay na disiplina ay may epekto sa energy mo. Iba ang mata ng lalaking may sariling mundo. Iba ang kumpas ng lalaking may kinakaharap na misyon. At iba ang aura ng lalaking hindi tumatakbo sa disiplina, kundi hinaharap ito araw-araw. Sa babae, nagiging attractive ang self-mastery dahil hindi nila ito kontrolado. Hindi nila ito pwedeng hingin, bilhin o i-manipulate. At kapag hindi nila kayang baguhin ang ruta mo, mas lalo kang nagiging misteryosong figure sa utak nila. Hindi pantasya ang katawan lang. Hindi pantasya ang pera lang. Ang pantasya ay yung lalaking may disiplina kahit walang papuri, kahit walang kamera, kahit walang kausap. Yung tipong tahimik pero alam mong may pinaghurugutan ng bigat. Yun ang tunay na energy na hinahangaan nila ng palihim. Pang-apat, yung tinging hindi nangihingi pero nag-uutos. May mga mata ka kasing hindi nagmamakaawa ng atensyon pero nakakapagpahiwatig ng direksyon. Hindi ito yung titig na manyak, hindi rin titig na nagyayabang. Ito yung tingin ng lalaking alam ang sarili niyang halaga. Tingin na diretso lang, steady, walang takot, walang pangungumbinse. Sa babae, ang ganitong tingin ay nakakayanig dahil hindi nito sinusuyo ang damdamin nila. Pero nararamdaman nilang may bigat. Kahit hindi ka magsalita, alam nilang may prinsipyo kang hindi nila basta kayang galawin. Isipin mo to, karamihan sa mga lalaki, pag may gusto silang babae, nagiging malambot ang mga mata. May halong pag-asa, paghabol, pagnanais na mapansin. Pero ang lalaking hindi naghahabol, iba ang tingin niya. Parang lumilipad sa ibang direksyon. Parang may sariling mundo. Parang hindi ikaw ang sentro ng araw niya. At doon sila naaadit. Dahil ang babae, instinct nila maghanap ng signal kung nare-recognize sila. Pero pag hindi mo sinasayang ang tingin mo, pag hindi ka laging nakalock sa kanila, lumalakas ang energy mo. Hindi dahil pa-hard ka, kundi dahil hindi mo binebenta ang atensyon mo. Ang pinakamalakas mong sandata ay yung tinging hindi desperado, hindi agresibo, pero may lalim na parang may pinagdaanan ka na kaya hindi ka basta natitempt na kahit anong ganda. At yan ang tinging na hindi nila makalimutan. Panglima, yung katotohanang hindi sila priority. Ito ang pinakamasakit, pinakabaliw at pinaka-epektibong energy. Kapag alam ng babae na hindi sila ang misyon mo, hindi sila ang sentro ng mundo mo at hindi sila ang magdidikta ng kilos mo, doon ka nagiging daydream ng marami. Hindi dahil masama ka, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong ang buhay mo ay hindi umiikot sa kanila. Lalaki ka bago ka maging kahit kanino. At maraming babae ang hindi ito openly niaamin pero secretly gustong-gusto nila yung ganitong lalaki. Dahil ang lalaking may misyon, hindi nababali ang focus. Hindi siya umaabot sa emotional crumbs. Hindi rin siya nagpapalit ng direksyon dahil lang sa gusto ng iba. Sa isip nila, kung hindi ako priority niya, ano ang nagpapagalaw sa kanya? At yun ang hook, yun ang fantasy.
Hindi mo sila tinataboy, pero hindi mo rin sila sinasamba. At ang pinakamahirap tanggapin sa kanila, hindi nila alam kung paano ka mahuhuli. Kasi ang lalaking hindi nakaangkla sa validation ng babae, yon ang pinakamahirap makuha. At pag mahirap kang makuha, doon sila nakakaramdam ng thrill. Hindi ka nagmamadaling i-chat, hindi ka nagre-react agad, hindi mo binabantayan ng online nila, hindi ka nabubuhay para sa kanila. Pero nandyan ka, steady, calm, focused. Ang energy ng lalaking may misyon ay parang bundok. Hindi mo kayang galawin, pero gusto mong akyatin. Pang-anim, yung katahimikang hindi weakness kundi control. Ang katahimikan ng lalaki ay dalawang bagay lang, kalokohan o kapangyarihan. At sa bihirang pagkakataon, nagiging malinaw agad kung aling uri ka. Kapag ang katahimikan mo ay may kasamang paalala na pinipili mong hindi magsalita, nagiging matalim ang presence mo. Hindi ka busy magpaliwanag, hindi ka nagmamadaling maging interesting, hindi ka takot sa awkwardness. Sa babae, ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi nakakabingi, nakakakuryente. Kasi karamihan sa mga lalaki, tag na tension, puro salita, puro justification, puro kulit. Pero ang lalaking kayang manahimik habang kalmado at steady, iba ang dating. Hindi ka cold, controlled ka, at ang control ay isa sa pinakamalakas na aphrodisiac. Hindi ka naglalabas ng emosyon basta-basta, hindi ka basta nagre-react, hindi mo pinapakita ang excitement ng mabilis. At ang mas malupit, hindi nila alam kung iniisip mo ba sila. Pag hindi ka predictable, nagiging obsession ka. Hindi mo sinasadya pero nangyayari dahil ang utak nila walang closure, wala silang basahang signal, ang natitira lang ay imagination nila. At ang imagination nila ang pinakamalakas na sandata mo dahil doon nila ginagawa ang pantasya. Sa katahimikan mo, may espasyo silang punuin at kadalasan puno yun ng kung ano ang gusto nilang makita sa iyo. Pang-7, yung bigat ng lalaking hindi nagtatago ng anino. Maraming lalaki ang takot sa sarili nilang dilim. Tinatakpan nila ang insecurities, ang failures, ang pagkatalo, ang panganib ng nakaraan. Pero ang lalaking hindi takot sa anino niya, yun ang uri ng lalaki na nagiging pantasya. Dahil hindi ka nagpapakyut, hindi mo tinatago na sumablay ka, hindi mo tinatago na may mga parte ka na hindi perfect. Sa babae, ang ganitong uri ng lalim ay nakakaakit dahil totoo ka. Hindi ka hyper-positive robot, hindi ka clown, hindi ka manipulator. Isa kang lalaki na may bigat na kaya mong hawakan. At sino babae ang hindi na-attract sa lalaking kayang pasanin ang sarili niyang bigat? Pag hindi ka takot sa anino mo, nagmumukha kang mas grounded, mas real, mas matatag. Hindi mo tinatakasan ng mahirap, hindi mo tinatakasan ng sarili mo. At pag kaya mong tanggapin ang madilim na bahagi mo, nagiging imposible kang idiktahan ng kahit sino. Hindi ka madaling mabali, hindi ka madaling ego trigger, hindi ka madaling paikutin. Ito ang lalaking pinagpapantasyahan nila. Hindi perfect, hindi mababaw, hindi masyadong proud, hindi masyadong pa-humble, kundi lalaking may lalim na hindi nila kayang kontrolin pero gusto nilang unawain. Sa dulo, simple lang naman talaga ang tanong, anong uri ng lalaki ang gusto mong maging? Yung nag-a-adjust para magustuhan o yung nagiging totoo sa sarili at hinahayaan ng mundo ang mag-adjust sa presensya mo? Walang shortcut sa energy na hinahangaan ng palihim. Hindi ito nakukuha sa pagiging pa-impress, hindi galing sa scripted confidence at lalong hindi galing sa paghabol. Nabubuo yan sa disiplina, sa katahimikan, sa self-control at sa bigat na kaya mong dalhin nang hindi humihingi ng simpatsya. At kung dumating man ang mga babaeng maa-attract sa iyo, tandaan mo, hindi mo sila kailanman pag-aari. Hindi sila ang misyon mo, sila ang bunga ng pagbuo mo sa sarili mo. Kung gusto mong maging lalaki na hindi lang nila nakikita, kundi iniisip kahit wala ka na sa harap nila, simulan mo sa sarili mong energy, hindi sa kanila. At kung anda ka na,
Doon palang magsisimula ang tunay mong lakad.